Yes, welcome back to Kakonsis channel. So, nagbabalik ang Kapakpak Talks for today's vlog. Our guest for today is Tito Pogs! So, Tito Pogs, ano yung channel mo? Tito Pogs TV? Tito Pogs TV. Tito Pogs TV. So, isa siya, sa mga hindi nakakilala, isa po siya sa Soward family dito sa Laguna branch. Alright, so yun mga kabiyahit, mga ka-Soward. At ngayon, nandito tayo sa BCA dito po sa Barangay Palasan, yung malapit po lang sa amin. At may bisita po tayong dumating. Nandito po si Kapakpak, si Konsehal Lando. At ini-interview po si Tim, mga kabiyahe. Kaya po sinadya natin sila rito sa BCA para naman ibigay natin yung lagi nating pasalubong kay Tatay Lando. So samahan nyo ako mga kabiyahe. Siyempre ang hindi mawawala dyan ay yun nga, yung suka natin. Ito yung paboritong suka ni Tatay Lando, mga kabiyahe. Kasi kada nandun kami sa Batangas, doon kami lagi sa resort ni Tatay Lando, doon sa kanyang cottage, doon kami natuloy, mga kabiyahe. At sobrang bait talaga. Ito, nandito na tayo. Ang ganda rito sa sa BCA. Ito si Tatay Lando. Yan. Siyempre ang suka. Oy. Yan. Talagang ito yung na-miss ko dito. Ang suka. Yan, suka. Kaya lang ang kasi tayo gawa ng, sabi ko nga kanina kay Kirby Dogs, iisa na lang yung stock ko. Hindi pa ako nakagawa nung, di ba, nagbagyuhan, hindi ako makapagano ng sili. Eh yung natitira kong isa, sabi ko, hindi ko na i-display. Buti na banggit ka agad ni Kirby Dogs. Kasi ko tama sige, pagbalik ko dadala ko si Tatay Lando. Thank you. Ang sarap ng suka talaga. Ito po, ulam na sa akin. Lalo sa inyo at saka perito. Yun, lagi naman kada pupunta tayo ng nasugbo sa Bukana. Yun, lagi naman tayo nagdadala kaya may pasalubong kay Tito Pogs. Kaya nakakamiss itong naubos talaga yung suka sa bahay. Lagi ko naalala si Tito Pogs, sabi ko, itong suka. Kaya susunod na balik namin siguro pag ni Kirby Dogs. Ayun. Special naman kayo sa Bukana. Nakakamiss kayo sa Bukana. Sabi ko nga baka mga na kami makapunta mga December. Summer. Kasi gawa nga ng ngayon busy pa sila, boss, tapos December yan mag-iibang bansa sila, kaya ako wala akong trabaho. Makaka-day off ako. Ito yung natin kay Tatay Lando. Yan. Ayun, nandun sila. Ni-interview pa si Tim ni Hazel, si Kapakpak. Siyempre Soward family rin. At tayo nakasama dyan. Siyempre, tayo. Masaya tayo at naging member din tayo ng Soward family. Parang i-interview ni si Tito Pogs. Baka si Tito Pogs ang iiyak. Makakasama ba? Ano kayang gagawin natin pagka in-interview tayo ni Kapakpak, ni Hazel? Isa lang importante diyan kung ilan yung naging jowa ni Tito Pogs. Sana all. Wala nga ako. yun. Sa jowa, wala eh. Hindi, joke lang. Si Kirby Dogs, busy si Kirby Dogs eh. Ito yung copy nila Kong dito po. Malapit lang kami dito. Ito lang yung barangay namin. Sakop na pala ngayon pala. Opo. Yung ito Palasan sa amin, Patimbaw yun. Di ba po may highway? Tawid na highway yun doon. Kinuha naman ng kabay na interview. Si Kirby Dogs naman yung interview ni Kapakpak. Tapos interviewin si Tim. So ngayon si Kirby Dogs naman. Ayan. At ako naman, tatapos ko lang namang interviewin ako ni Tatay Lando. Nakakamiss yung kwentuhan pagka matagal na hindi nagpapangita.
Kami kalahating taon na ata na Aba, hindi lang po. Oo nga. Parang ano, Ay, para hindi- pong may... Ay, hindi nga rin tayo nagpangita nung kami nagpunta dito noon. May isang taon mahigit eh. Dito Pars nga pala kasama Si Tito namin. Pars. Alex! Baka dito na, papatulong na, baka patulong na lang ulit kami magal. Hanap ng matutulugan dito. Hindi ano ko kayo. Opo. Nakakanong bumiyahe ng gabi. Ayun nga. Yeah. Humanda ka na. Kirby Dogs. Humanda ka na ha. Humanda ka na. Dito kayo, tay! Iyakan na yan. Iyakan na. Ayun. Ayun, si Kirby Dogs naman yung ano, i-interviewin. Ayan. Tayo ano lang, tayo may extra lang dito mga kabiyahe. May extra lang muna tayo rito. Bali ito yung ano, ito yung BCA copy. Kaila ano, kila Mayor. No? Oo, talaga nga naman oh. Ayan, okay. Alright, so yun, panoorin muna natin mga kabiyahe. Oh! Susunod daw ako. Hindi ako handa. Ako din eh. Hindi bang handa? Team. Balay-balay ito ngayon sa Ay, yun oh. medyo kinakabahan tayo ngayon mga kabiyahe kasi hindi ko akalain na makakasama pala ako sa i-interviewin ni Kapakpak dito po sa Soward family. At yun nga, medyo lumalayo-layo muna ako at gawa nga ng hindi ko alam kung ano mga itatanong sa akin mga kabiyahe. At yun si Kirby Dogs nga yung ini-interview ni Kapakpak, ni Hazel. Ayan. At kanina si Tim yung in-interview. Wala, hindi ko alam kung ano sasabihin ko mamaya kung pagka tinanong ako eh. Di ba? So, pagkagaling kasi namin ng Kaliraya ni Mami kanina ay nagkausap kami ni Kuya Bidogs at sabi nga kailangan ko nga daw pumunta rito sa BCA dito po sa sa Palasan at gawa nga po ng may interview nga daw si Kapakpak kay Tim at sa kanya at isinasama na nga po ako mga kabiyahe kaya po nung pagdating namin sa bahay ay kumain lang ako pagkakain ko nagayos tapos pumunta kagad ako dito at sabi ko nga hindi ako handa sa magiging interview pero ganun pa man ay maraming salamat kasi binisita tayo dito sa lugar natin ng isa sa mga Soward family na taga Bukana na dating editor ni Idol Japper Sniper kaya po yon kasama niya si Konsehal Lando, si Tatay Lando at naibigay na rin naman natin kay Tatay Lando yung lagi naman natin pasalubong kada pupunta tayo ng Bukana yung suka nga natin mga kabiyahe kaya stay tuned lang kayo, hintayin nyo bahala na ako nung mangyayari dito kung anong sasagot natin, kung anong tatanong sa atin ni Kapakpak. So, maya-maya na lang ulit. Let's go. Ito. Sasalang na tayo mga kabiyahe. Pati ako nadamay. Hindi ko akalain na kasama pala ako rito. Ayun. Alright, so ayan guys, hihiramin ko muna si Tito Pogs at i-interviewin ko siya. So hindi ko pa alam yung background niya, hindi ko alam kung mapapaiyak ko to si Tito Pogs. Mababaw ba ang luha mo, Tito Pogs? Medyo po. Naku. Hindi naman gano'n. Sa tingin mo, anong itatanong ko sa'yo na may iyak ka? About saan? Family? Family? Oh, pare. Sige, dapat puro katotohanan ang sasabihin mo Nadamay tuloy ako. Alright guys, let's go! Welcome back to Kakonsis channel. So nagbabalik ang Kapakpak Talks for today's vlog. Our guest for today is Tito Pogs! So Tito Pogs, ano yung channel mo? Tito Pogs TV? Tito Pogs TV. Tito Pogs TV. So isa siya, sa mga hindi nakakilala, isa po siya sa Soward family dito sa Laguna branch. Tama po? So taga saan po ba kayo dito? Dito sa barangay Dingto. Dito lang din. So ayan, sa Patimbaw. mga sa Patimbaw din. So nandito kasi kami sa Patimbaw mismo. So ayan, sa mga hindi nakakilala, Tito Pogs, pwede ka po bang magpakilala? Bali ako nga po pala si Aldwin Jekyll Tolentino
Tolentino. Ang channel ko ay Tito Pogs TV sa YouTube at Tito Pogs Tolentino sa Facebook po. Ba, anong pangalan mo? Aldwin J. Alvin, ang lapit sa Tito Pogs ah. So bakit Tito Pogs? Bali kasi ang palayaw ko kasi Pogi. Wow! Pero palayaw lang yun. Pero hindi totoo. Yun. Masyado mo na dinadown ng sarili mo ah. Kaya naano ko lang na Tito Pogs kasi yun nga. Pogi kasi naiilang ako minsan na ang pangit-pangit kasi nakakawag akong Pogi. Parang hindi ka confident na tawagin Oo. Tito Pogi. Ganon, Tito Pogs ganon, na ganon. lang. Oh, so ayan, so kailan po kayo nag-start mag-vlog? Nag-start ako 2019. One of the OGs din. Pero nung time na yon, ano pa lang, parang upload lang. Tapos yung kung ano yung parang raw vlog na ginagawa ko, yun lang. Wala akong alam sa YouTube, ganon. Tapos hanggang sa 1 year, after 1 year noon na yun nga, nakilala ko na nga sila Kuya Bidogs, pero matagal ko na rin pinapanood si Idol na sa YouTube. Tapos noon nga, nung nakilala ko na nga sila Kuya Bidogs, sila Tim, sila Daddy Nick. Ayun, doon na nagsimula na bumalik ulit ako sa pagbo-vlog. So magkakilala na kayo ni Kuya Jeff personally, no? Kasi nakakapunta ka na sa Bukana. So paano po kayo nagkakilala ni Kuya Jeff? Bali nagkakilala kami ni Idol nung siya ay nagpupunta kila Tim. Nung napunta siya, 'di ba, nag-aano sa complex. Anong nito lang, nung editor pa ako noon? Bago lang, hindi pa nung 2019, 2020. Hindi pa. Kumbaga sa sabi ko, pagkakataon ko na to eh. Sabi ko, pagkakataon ko na to na makilala yung idol ko. Yes. Eh di, lagi ako nakabang doon sa bahay nila Tim. Inaabangan si Idol. Eh minsan kasi, di ba, puyat. Eh di, tapos may trabaho ko. So, ginagawa ko bago ako pumasok sa trabaho. Punta muna ako kila Tim. Aabangan ko, baka sakaling makita ko. Yung ganung bagay. Tapos, pagka malalaman ko na nasa complex, pupunta ako ng complex. Pero, hindi pa ako nalapit. Hindi pa ako, pinapanood ko pa lang. Kung sana yung idol ko nandun. Kaya, masaya na ako nang makita. Gano'n. Bakit hindi ka na nag-message kay Kuya Tim? Nahihiya ako. ka? Nahihiya ako So eh. talagang inaabangan mo siya. Yung makita ko lang si idol noon. So solid na Oo. solid si Tito Pogs kay Kuya Jeff. So Tapos nung time na yon ay gabi, nung kami dumating sa Bukana, yun yung unang-unang dala ko ng suka kay Idol. Yun yung unang-unang dala ko ng suka na nagustuhan naman ni Idol. anong tawag niyo Kuya Bidogs kay Tito Pogs sa suka? Anong tawag mo kanina? Yung sa suka? Yung sa suka, sabi mo, parang may tinawag ka eh, na parang binasagan mo siya sa suka. Suka Master. So kaya pala Suka Master kasi lagi ka nagdadala ng suka. Bakit? Saan nanggagaling yung suka na binibigay mo? Ayun, yung suka, kumbaga parang yun yung product. Pakita namin. natin ang sample. Wow, gusto to ni Kuya Jeff. O kaya Suka Master, mukhang masarap. Ay, sobra. Pag natikman nyo po, So, nag-ship ka ba or may mga deliver? yun na nga, isa rin yun sa naging way na nakapagpa-ship ako ng suka. Yung ibang mga subscriber ni Idol na sa Baguio, Wow. sa Bicol, tapos meron ako sa Zamboanga. Nakapagpa-ship ako na dahil dyan sa suka, dahil kay Idol. Hindi ba siya mahirap i-ship? Hindi ba mababasag? Nilalagay sa may bubble wrap, tapos ikinakahon, tapos bali ang niya tinitimbang, hindi per box. Okay. So tinitimbang may siya. specific na weight lang na pwedeng i-deliver. So masasabi mo ba na hindi lang sa YouTube sa'yo nakatulong si Kuya Jeff, kundi dito sa business nyo din? Oo. Lahat na naitulong ni Idol sa akin. Kasi yun, nakilala yung suka ko dahil din kay Idol. So guys, kung gusto nyo umorder ng suka, saan po kayo pwedeng kontakin? Sa sa page ko sa
Facebook, yun nga, yung Aldwin, yung Tito Pogs Tolentino. Tito Pogs Tolentino. Ilagay ko dito yung kanyang page tsaka sa description. So, nag-ship siya national, buong Pilipinas, sa buong Pilipinas. Oo, kasi si Ma'am BK nag-ano din. Sa ibang bansa din? Nagdala Wow, nakakapag-ship pagpadala din din pala kay sa ibang Ma'am bansa. Kay. So guys, sa mga taga-US, pwedeng kung saan man pwedeng umabot yung shipment, LBC or any pwede kayong umorder. Pwede din pala internationally. So, Tsaka habang tumatagal, lalong sumasarap. yes. So, pwede ko ba may tanong, so, anong special dito sa suka mo na wala sa iba? Kung bakit siya masarap, kung bakit siya gustong-gusto ni Kuya Jeff? Iyon, kasi pure natural. Saan po ba nanggagaling ang suka? Sa nyog. Bali, sukang nyog siya, niluluto pa. So, madaming proseso Maraming pala proseso, bago siya oo. maging suka. Kaya medyo may price din kasi yung proseso talaga. Tsaka quality talaga, masasabi mong quality na masarap. Hindi ko pa ito na-try, pero siguro nagkaganto na ako sa amin, hindi ko lang alam na galing kay kasi Tito Pogs. nung nakailang dala ko kay konsihal. So pumunta na kasi siya sa Bukana, parang hindi kami nag-meet. Parang first meeting namin nito ni Tito Pogs. Ngayon. Kasi sabi ko kay Kuya Tim kanina, pinapapunta niya daw si Tito Pogs. Sabi ko, wait lang, search ko muna si Tito Pogs, parang hindi ko pa siya nami-meet. So ayan, first meeting nga namin ngayon ni Tito Pogs. Pero lagi siya nababanggit ng tatay pag pupunta. Sabi, pupunta si Tito Pogs, yun. Pero hindi kami nag-meet. So ayan guys, kung gusto niyo order ng suka, message niyo na siya sa kanyang Facebook page. Tito Pogs Tolentino. Tolentino, ayan. Yes. Tito So Pogs. ayan, napunta na tayo sa sa suka. Suka. So nung pumunta ka sa Bukana, hindi ka pa monetize nun. Hindi pa. Pero ngayon, sumasahod ka na sa YouTube. Nakasahod ka Nakasahod na na ako. Nakasahod na ako. Tapos, yun nga, nung una kasi, wala dahil wala nga akong alam sa YouTube nga. Basta ang alam ko lang, mag-upload lang ng mag-upload. Tapos nung nakapasok na nga ako sa Sword Family, doon ko lang nalaman na may proseso pala. Ayun, tinuro nila sa akin na yung YouTube Studio, doon mo mamomonitor yung channel mo, doon mo makikita kung paano umaangat, yung ganon. Umaambon, guys. Ambon. Umaambon. Hindi pa. Umaambon na. Oh, sige. So, ayan, may sasabi mo ba, Tito Pogs, sa may naitulong na sa'yo yung pag-YouTube? In what way? Yung sinahod ko, ayun, panggastos sa bahay. Tapos, pangalawa, nakilala nga yung suka. Yung suka, dahil kay Idol, nakilala yung suka, nagkaroon ako ng market. Lumakas yung market. Kaya nakatulong talaga yung YouTube. So, ayan, thank you sa pagbibigay ng suka ni Tito Pogs. So, nakasali ka na ba sa challenge? Hindi pa. Gusto mo sumali? Nasabihan na ako na kung gusto ko sumali. Kaya lang, sa ngayon kasi, medyo busy sa trabaho. Ano po ba ang trabaho? Katulad din ni Idol, family driver. Okay. So, ano po ba si Tito Pogs? Ano yung itsura ng buhay mo na hindi nakikita sa vlog? Yun, may 2 anak. Tapos, wala nang magulang. Ang tatay ko ay sa ibang bansa namatay. Kaya medyo mahirap sa amin na tanggapin kasi halos 1 buwan bago namin naipauwi. Kailan po ito nangyari? Medyo matagal na, hindi ko natanda. Namatay siya sa ibang bansa. Saudi. Alright guys, sorry for the interruption dahil umuulan. Nag-change location kami. So, ayan nga, pwede po ba pakiulit? So, ano feeling nung nawala yung tatay mo, nasa malayong lugar siya, tapos nahirapan pa kayo bago siya may uwi? Yun nga, sa pamilya namin napakahirap kasi unang-una alam na namin na patay na siya. Tapos hindi namin siya makapiling dahil nasa Saudi, nasa ibang bansa. Yun lalo yung naging pahirap sa amin. Parang nag-overthink kayo Na talagang kailangan naming magpursige na maiuwi ka agad. Kaya lang wala talagang chance na maiuwi kasi nag-holiday. Kaya ang ginawa namin, naghintay lang talaga kami na dumating yung araw na may uwi sa Pilipinas. Tapos, nung naiuwi na sa Pilipinas,
na nakita nga namin na talagang pinabuksan ko kaagad. Buo naman, okay naman. Saan nakalagay siya? Sa metal casket. Ganon. Tapos nakabalot siya ng kumot na puti. Kaya lang talagang parang ano na siya, yung parang kahoy. Kasi matagal na Matagal na kasing nasa freezer. Yan. Kaya mas lalong mahirap tanggapin. Kaya nung nakaburol, naka-close na lang. So, anong feeling nung ano siya, sinalubong nyo? Anong feeling nung umalis siya, masigla siya, masayahin, tapos nung umuwi siya, ganun, nasa ganung kalagayan siya? Oo, kasi nasanay kami na magkakapatid na kada aalis ang tatay ko, ihatid namin sa airport na masaya kami. Tapos, yun yung last na kakaunin namin ng nakakahon. Yun. Talagang hindi namin napigilan na umiyak nung inilalabas na doon sa parang labasan ng ano. Yun. Tapos nakita pa namin na doon siya nakahiga. Yun. Kaya mahirap. Siguro kung sa akin nangyari, hindi ko kaya. Siguro parang magwawala ko on the spot na gano'n yung makikita ko. Ang hirap nun. Kaya naman doon sa nanay ko, nitong ang last 3 years, bago siya nawala, talagang ibinuhos naman namin. Yung kaming magkakapatid ay talagang inalagaan namin. Kasi gawa nga ng na-experience namin sa tatay ko na hindi namin siya naalagaan. Gawa nga ng nasa ibang bansa. So, wala na din po yung nanay? Kaya kami na lang magkakapatid. So, bago ba nawala yung tatay mo, meron bang naging parang premonition or nagkapaalamanan po ba kayo? Wala eh, wala. Biglang-bigla? Bigla lang. Kasi ang ano talaga nun, usapan, last na alis na lang niya. Oh. Kasi gawa lang mayroon na siyang nararamdaman. So, sabi niya, para daw matapos yung bahay, aalis pa siya ng isa. Tapos yun, hanggang sa after 2 months nung pagkaalis niya, kinokontak siya ng nanay ko sa Saudi, hindi na siya sumasagot. Tapos hanggang sa nung pinuntahan siya ng mga kasamahan niya sa trabaho, nakita na lang na doon sa kwarto niya, nakatungo siya doon sa computer, nakaharap sa computer. Parang 3 days pa bago siya nakita. So hindi po agad na lang? Grabe, ako yung naiiyak. Kasi nai-imagine ko kung sa akin yung nangyari, ang hirap. Kaya ang napakahirap sa kalagayan namin, tulad ngayon na wala na kaming magulang. So dapat pala, hindi na siya alis. Last na dapat niya yun na alis. Tapos hindi na kinaya, hindi na So may pagsisisi po bang naganap noon? Wala naman. Na yun? Kasi dapat hindi na siya alis pero umalis pa siya eh. Wala naman. Kumbaga sa kasi ang niya, malakas naman eh. Kaya lang, ang talaga niya ay nag-request pa siya ng isang alis pa. Ayun. Ay kami naman, sanay naman kami na nasa ibang bansa siya. Panatag kami. Yun lang, hindi lang namin kinaya nung doon siya nawala. Hindi namin makontak yung tatay namin. Tapos nakipag-ugnayan kami doon sa pamilya nung kasama ng tatay ko dito sa Santa Cruz. Tapos nag-report nga doon. Tapos nung nag-report doon, sinabi nga na 3 days na daw hindi pumapasok. So ginawa nung opisina, nagpapunta ng tao doon sa bahay, doon sa Tapos doon na nga nakita na nakatungo doon sa sa harapan ng computer. Bukas pa yung computer. Na wala na talaga kung Talagang biglaan. Bigla. Talagang inatake. Ang hirap. Medyo malungkot. Oo. Ako yung naiiyak, na-imagine ko kasi kung sa akin yung nangyari kung tatay ko yun. So, wala na naman tayo masyadong katanungan kay Tito Pogs. May gusto ko bang sabihin sa tatay mo na hindi mo nasabi bago siya nawala? Yun lang yung hindi ko nasabi nga noon nung siya'y buhay pa at nung siya'y umalis. Kasi umalis siya na nasa nasa trabaho. Yun nga. Hindi ka nakapaghatid bago siya umalis? Hindi ako nakapaghatid doon kasi nasa trabaho nga ako. Tapos yun nga, ang gusto kong sabihin na mahal na mahal kita, sabi ko, mahal na mahal kita tay.
Kumbaga sa ano, humingi ako ng pasensya dahil hindi ako nakapagpaalam o nagkaroon man ng dahil sa trabaho. Ayun. Kaya humingi ako ng pasensya. Ay, pero alam mo naman tayo na mahal kita. Ako yung iiyak. Sabi ko hindi ako iiyak. Sabi ko malalim yung luha ko. Pero ang hirap kasi. Magulang. So kahit talagang matanda ka na, talagang magulang pa din yung hahanap-hanapin mo. So isa nanay mo naman, na talaga namang wala kang pagsisisi na ginawa niyo naman yung best niyo bago siya nawala. Talagang halin-hina kami magkakapatid na alagaan sa bahay, kung anong hilingin, binibigay namin. Tapos hanggang sa mawala, kasama kami. Kasama kami. So parang bumawi kayo dun sa nanay niya sa hindi niyo nagawa dun sa tatay. So ayan, hindi ko napaiyak si Tito Pogs pero napaiyak niya ako sa kwento niya. Ang hirap Pang siguro. ano ba, pang MMK Oo, ba? siguro hanggat sa umuwi, ang bigat sa dibdib, hanggang sa umuwi siguro iiyak ako para mailabas ko to. Tito Pogs, pinaiyak mo ko. Sorry. Hindi, ang hirap ng kwento, pang MMK din to. Pang MMK. Siguro, kung ipapasok to sa MMK, siguro anong title nito? Suka. Ay, hindi, joke. So, ayan. Kaya ngayon, nagpupursige ako para sa pamilya. Yes. Dahil kami na nga lang magkakapatid. Yan. Kaya lahat, ginagawa ko. Ang bigat sa dibdib. Hindi ako makamove on. So, ayan, hanggang dito na lang, Tito Pogs. Maraming salamat. Short talk lang. Pero parang ang bigat sa dibdib. Pero parang worth it naman yung yung short talk namin. Nalaman ko yung kwento ng buhay niya, yung side niya na gano'n na hindi alam ng karamihan sa vlogging sa YouTube. So, ayan, maraming salamat Tito Pogs sa pag-share ng story mo. Guys, supportahan natin si Tito Pogs. Ito yung kanyang YouTube channel. Tito Pogs TV. Tama Salamat, po. maraming salamat TV. po. And umorder na kayo ng suka. Kaya bumili kayo tapos ipamigay natin kung kanino nyo gustong Sukang bigyan. pinasarap. Yeah. So, sukang pinasarap. Sukang pinasarap. Sukang pinasarap guys, masarap siya. Order na kayo. So, ayan, maraming salamat ulit kay Tito Pogs. Thank you guys. Hanggang dito na lang aking vlog. Bye-bye guys. Thank you for watching. Ang bigat sa dibdib. Iiyak ko to. Bye! So ayun mga kabiyahe, bali ayan, tapos na akong ma-interview ni Kapakpak, ni Hazel. At hindi ko akalain na na mapapaiyak ko siya mga kabiyahe. At medyo mababa din pala yung luha ni Kapakpak. Sorry Hazel, at napaiyak kita. Maraming salamat nga pala sa lahat. Siyempre kila Hazel, kila Kapakpak, tsaka kay Tatay Lando, kay Konsehal Lando. Maraming salamat at pumasyal sila dito sa Laguna para nga interviewin kami ni Tim, ni Kuya Dogs, tsaka ako. At ako'y nadamay lang. hindi. Yun nga, para interviewin kami ng mga Soward family dito po sa Laguna. Ayan. Kaya maraming salamat po. Ayun nga eh. Kaya ako nga, nadamay eh. Let's go, Dogs. Pero may exposure yan. Si Kuya Tim, si Tito Pogs, Hello po. si Kuya Vito. Sahod. Tara, let's go. Sulit. Yun. So tapos na kami lahat ma-interview ni ni Kapakpak mga kabiyahe. At dito ngayon ginanap sa BCA Coffee. Nandito kami sa compound ng BCA Coffee mga kabiyahe. So hintayin niyo yung vlog ni ni Kapakpak sa pag-interview nga sa amin dito.
Dol. Safety ko na ito. Safety na ni makalimutan. Tatay Lando. Pag ko ito nakakalimutan, talaga babalik ako ito kahit ako'y nasa bukana na. Tayo, dito ka, Tito. Yun, maraming salamat kila Tatay Thank you Lando. din. Thank you din. Salamat at dumalaw sila rito sa Laguna. Nakakamiss din kayo eh. Oo nga. Lalo kayo, nakakami sa Bukana. Magana to eh. Babala kong pabaka. Kaya nga eh. Kasalang busy. Busy pa. Basta December. Ayan, December. Ay, dami yata dun sa inyo. Nag-operation kami eh. Nakadikit sa kanya eh. Para kami. Ba't nakaganon yung ano?